In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Si Bitcoin ngayon ay nasa critical na laban sa paligid ng $62,000 habang umiinit ang tensyon sa Strait of Hormuz, bumabagsak ang stocks, tumataas ang oil at dumadami ang aggressive shorting. At ito ang sisilipin natin ngayong araw. At kung interesado ka sa ganitong mga content token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa pinakamainit na headline. Si Bitcoin nag-drop ulit habang papasok ang Monday Wall Street Open habang nagre-react ang market sa panibagong escalation between US and Iran. Hindi ito simpleng red day lang sa crypto. Broad risk off ang dating. US stocks opened broadly in the red at ang Nasdaq Composite Index mismo ay down around 1% at the time. Kapag ang Nasdaq na usually malakas ang connection sa risk appetite ay humihina, natural na madadamay si Bitcoin dahil sa short term, tinitingnan pa rin siya ng maraming funds bilang risk asset, hindi pa consistent na safe haven. Ang trigger dito ay ang Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinakamahalagang oil routes sa buong mundo. Kapag may gulo dito, hindi lang Middle East ang apektado. Global oil supply ang usapan at kapag tumalon ang oil prices, pwedeng tumaas ang inflation fear. Ngayon, sinabi ni Donald Trump sa Fox na ang US daw ang magkikip ng Strait of Hormuz at posibleng sila ang mag-run nito bilang parang guardian ng strait. Sinabi pa niya na dapat daw silang ma-reimburse para doon. Habang nangyayari ito, nakaklose raw ang strait mula sa Iran side noong weekend, kaya natural na tumaas ang kaba sa oil market. At kitang-kita ang epekto sa WTI crude oil, nasa paligid ng $75 per barrel. Kapag oil stays higher, tumataas ang gastos sa energy, shipping, transport at production. Kapag tumataas ang mga iyon, bumabalik ang takot sa inflation. At kapag bumalik ang inflation fear, ang market mag-iisip agad, paano kung hindi pa kayang mag-cut ng rates ang Federal Reserve o mas malala, paano kung kailangan pang manatiling tight ang policy at kapag tight ang monetary conditions, risk assets tulad ng Bitcoin ay kadalasang nahihirapan. Kaya ngayon, hindi nakapagtataka kung bakit si Bitcoin pressured sa 62,000 zone. Pagkatapos ng weekly close, nagkaroon ng initial drop tapos sellers stayed in control. May analytics account pa na nagsabi na may massive shorting papasok sa pre-New York Open drop. Ibig sabihin, habang bumababa ang price, hindi lang spot sellers ang gumagalaw. May mga traders din na agresibong nagbubukas ng short positions, tumataya na bababa palalo ang price. Dito papasok yung isang technical term na mahalagang maintindihan, MVWAP or Multi-Exchange Volume Weighted Average Price. Meaning, parang average price siya na tinitingnan ng volume across exchanges. Hindi lang siya ordinaryong average dahil binibigyan niya ng mas malaking timbang yung areas kung saan mas maraming volume ang nangyari. Kaya kapag ang price nakaupo mismo sa MVWAP, important level iyon. Parang benchmark kung saan makikita kung bulls ba ang may control o sellers pa rin ang nagpapabigat. At sa current setup, sinasabi ng analysis na price is sitting directly at MVWAP at kailangan itong i-defend ng bulls. Kung hindi ma-defend ang MVWAP, pwedeng bumalik sa usapan ng $60,000. At alam natin, psychologically important ang 60,000 dahil major round number siya. Kapag nabasag yon ng malinaw, maraming traders ang magbabago ng bias. Pero may isang twist. Sinabi rin ng mga analyst na kung ang New York session brings real spot demand at ma-hold ang MVWAP, pwedeng magkaroon ng bounce na matatrap ang malaking bilang ng sellers. Ibig sabihin, kung maraming shorts ang pumasok ng sabay, tapos biglang may malakas na buying sa spot market, mapipilitan ng shorts na mag-close. Kapag nag-close ang shorts, bumibili sila pabalik at pwede nitong pabilisin ng bounce. May isa pang commentator na nagsabing may crazy amount of aggressive shorting habang open interest continues to rise. Ang open interest ay ang total value ng open positions sa futures o derivatives. Kapag tumataas ang open interest habang bumababa ang price, ibig sabihin dumadami ang bagong positions habang nagdidip. Kapag negative ang mood, madalas shorts ang malaking bahagi niyan. Pero kapag sobrang dami na ng shorts, nagiging fuel din sila para sa short squeeze kung mali ang timing nila. Ngayon, lipat tayo sa pangalawang malaking story, strategy. Dahil habang si Bitcoin nakikipaglaban sa 62,000, lahat nakatingin din sa ginagawa ng largest
largest corporate holder ng BTC. Ang mahalagang update, Strategy raised fresh capital by selling MSTR shares pero hindi nila ginalaw ang kanilang Bitcoin stock sa latest period. Nagbenta sila ng 4.8 million shares ng Class A common stock generating around $466.7 million between July 6 and July 12. Pero ang pinaka-importante, they did not buy or sell any Bitcoin during that period. Ang holdings nila ngayon ay 843,775 BTC at ang average purchase price ay nasa $75,476 per BTC. Ibig sabihin, napakalaki pa rin ng hawak nila at hindi nila binawasan sa latest report. Sa market psychology, malaking bagay ito. Kasi noong mga nakaraang linggo, may pressure at takot na baka magbenta sila ng BTC para pondohan ng obligation. Ngayon, sa update na ito, ang ginawa nila ay mag-raise ng dollars through equity issuance, hindi through Bitcoin sales. Pero hindi ibig sabihin totally bullish ang interpretation. May dahilan kung bakit nag-raise sila ng dollars. Strategy increased its US dollar reserve to $3 billion as of July 12 from 2.55 billion a week earlier. Ang reserve na ito ginagamit para punduhan ang dividend payments sa preferred stock at interest payments sa outstanding debt. Sa madaling salita, kailangan nila ng cash buffer. At dahil malaki ang preferred stock structure nila, mahalagang may sapat silang dollars para hindi sila mapilitan agad gumalaw sa BTC Treasury. May remaining capacity pa sila na nasa $23.8 billion under their MSTR at the market offering, kasama ang bagong $21 billion offering na inanunsyo noong March 23. Meaning may malaking capacity pa silang magbenta ng shares in the future kung kailangan. Para sa mga Bitcoin holders, may dalawang paraan ito basahin. Bullish side, kung kaya nilang mag-raise ng dollars through stock, hindi nila kailangang magbenta ng BTC. Bearish or cautious side, kung tuloy-tuloy ang equity issuance, pwedeng ma-pressure ang MSTR shares at magtanong ang investors tungkol sa dilution at sustainability ng structure. Importante rin maalala na noong nakaraang linggo, Strategy announced they sold 3,588 BTC for about $216 million para i-replenish ang US dollar reserve at fund preferred stock dividend payments. Nangyari iyon in 2 batches. Una, 1,363 BTC at average price of 59,256 between June 29 and June 30. Pangalawa, 2,225 BTC at average price of 60,773 between July 1 and July 5. Kaya kahit sa latest week hindi sila nagbenta ng BTC, fresh pa rin sa isip ng market na kaya at willing silang gumamit ng BTC sales kapag kailangan. Ngayon, kung titingnan natin ang price action ni Bitcoin dito sa daily time frame, nasa downtrend channel pa din ito at wala tayong makitang solid bounce, kaya mataas pa din ang chance na ito ay mag-drop below 60,000 at mag-create ng panibagong lower low at posible pang umabot sa 50,000 area. Hindi imposible at kung mangyayari nga ito, mabubuo na yung third leg ng downtrend channel. Mukha rin itong head and shoulder formation, ito yung lower high, walang immediate recovery, walang significant bounce, kaya masasabi natin na kontrolado pa rin ito ng mga sellers. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again and see you on the next video.